So, ayun mga lods, ito meron tayong tanggap dito na DE inverter. So, ito pinapaano sa atin. Sabi ko i-claim na lang yung warranty nito at kasi nga ay ipapadala pa eh. So, try na lang natin tignan. Pumutok daw ito fuse nito. So, tinanggal na yung fuse. Di ko mahanap kung saan yung tinanggal. So, open ko na lang. I-open na lang natin. So, 8 kilowatts ito, no? Hybrid. So, bagong-bago pa. So, ang ano din to sa client natin, ay nag-ano lang daw siya, naglinis siya, tapos sinat down niya yung battery. At ayun, nung pagka-open niya daw ulit sa battery, ay biglang may pumutok. So, di ko alam, no? Kung baka yung ano lang, yung ano lang. Sa dami na natin ng inverter na inano, ay wala namang naging problema. Baka nagkamali lang talaga siya dito sa pag open, no? Or pag on, power on, starting niya. May procedure kasi yan eh, paano mag-on ng inverter. So, baka nadali yun sa kanya. Ito, ang hirap pala tanggalin ito. At marami kang screw nito. Kailangan mo patanggalin ito lahat. Yan yung sa, ano niya. Ayun. Pag matanggal mo na yan, ito, kasama na itong ano. Yan, tingnan mo. So, ayan. At yan, bago natin simulan mga lods, baka hindi ka ba nakasubscribe dyan, ay pa-subscribe na po at pagin na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, ito, dumating na yung in-order ko na fuse. So, ito yung fuse niya. Sa battery side ata ito. So, ito. Little Fuse Mega 225A. So, sa battery fuse ito. So, ayan, continue tayo. Baklasin ko muna itong pinaka-cover. So, ito pala yung fuse niya. Hindi ko napansin. So, ito pala yung fuse niya. Tanggalin natin. So, ito pala yung laman niya, ni 8 kilowatts DE. Ayan yung laman niya. So, siksik din sa laman eh. So, sinend kasi ito picture sa akin. Kaya ang ginawa ko, in-order ko na lang din yung fuse. So, ayan din pala. Ayan. Little Fuse Mega 225. So, same sa in-order natin din. So, check natin if may reading ito. Kung sa kanya. Yan, tester natin. So, patay nga. Patay na patay. So, walang reading. Check muna natin to bago ilagyan ng battery, no? Check muna natin kung may ano ito. May shorted. Sana walang nadaling ibang parts. Ayan, may reading. Buo yung fuse natin binili. So, dito ito. Dumaan pala ito ng ng CT, no? Or current transformer. And then, ito, parang bypass niya. Kailangan na mahigpit to. Ayun. Tapos
check natin to. Mag-leak check tayo sa kanyang terminal. Positive to positive line. Ayan, may reading. Reverse natin. Reverse ha. Aray ko. Pakak. Shorted ito. Yan, baka nagkamali si client nito. Baka napagbaliktad niya yung battery, no? Ayan. Shorted. Dapat walang reading yan pag reverse eh. May reading man siya kaso bumababa, no? At nadali yung kanyang inverter. So ito kay digital meter. Continuity. Reverse. Yun, no? May shorted. So check natin MOSFET nito sa battery side. Baklasin ko muna yung mga wirings nito. Ortex TV official. Repair at servicing, yes, tayo dyan. Mapa amplifier, man, flat screen TV, rice cooker, electric fan at iba pa. Ayos, flat iron heater, check mo na bago presyo. Amplified speaker, portable Bluetooth speaker, power amplifier, beam lights, bar lights, sound problems, lipat na, nasa quality ang gawa, repair and recondition. Audio video problem, gawang pangmasa. Kaya san ka pa? Ortex TV official. Kaya san ka pa? Ortex TV official. Tawagan na agad 0905-5849-005 0905-5849-005. Yeah. Yamaha Soundcraft Joson, padon na tibang brand pa. Home service punta kami, solar installation repair. Sa setup mo na, repair ng solar battery at die-assemble. Rewiring din tayo at palit safety breaker at substandard na gawa. Aayusin natin sa serbisyo, siguradong sulit at quality. Sa sipag at galing, kami ang hanap mo lagi. Kung may sira, huwag nang antayin, dalhin o tawag, ayos na yan. Ortex TV official, para sa repair at Ortex TV official. Repair at servicing, yes, tayo dyan. Mapa amplifier, man, flat screen TV, rice cooker, electric fan at iba pa. Ayos, flat iron heater, check mo na bago presyo. Amplified speaker, portable Bluetooth speaker, power amplifier, beam lights, bar lights, sound problems, lipat na, nasa quality ang gawa, repair and recondition. Audio video problem, gawang pangmasa. Kaya san ka pa? Ortex TV official. Kaya san ka pa? Ortex TV official. Tawagan na agad 0905-5849-005 0905-5849-005. Yeah. Yamaha Soundcraft Joson, padon na tibang brand pa. Home service punta kami, solar installation repair. Sa setup mo na, repair ng solar battery at die-assemble. Rewiring din tayo at palit safety breaker at substandard na gawa.
ayusin natin. Sa serbisyo siguradong sulit at quality. Sa sipag at galing, kami ang hanap mo lagi. Kung may sira, wag nang antayin. Dalhin o tawag, ayos na yan. Ortex TV Official, para sa repair at Ortex TV Official. Repair at servicing, yes, tayo dyan. Mapa amplifier man, flat screen TV, rice cooker, electric fan at iba pa. Ayos, flat iron heater, check mo na bago presyo. Amplified speaker, portable Bluetooth speaker, power amplifier, beam lights. So yung mga lods, update tayo base sa pag-open natin at hindi pala ito nasunog sa paglinis ni client. So napasukan ng ano to, yung pula na langgam. At yan, sobrang napaka-deadly ng ano na yan. Kayang pumatay ng inverter kahit ano mga appliances, basta't yung kulay red na langgam yung papasok sa iyong appliances, mapatili man your amplifier. Kayang patayin yan. So dito sa mga MOSFET na to ang may tama. Kaya pumutok yung sa ating battery. So ayan, pati dito kung makikita nyo. Grabe oh. So patay itong mga MOSFET na to. May value kaya yan? Check na lang natin kung may value yan. Grabe yung MOSFET nya. So tanggalin natin yung mga MOSFET dyan. Kung, tapos check natin yung terminal ng ating battery. Pag wala ng short, it means yan yung problem. So yan. At grabe. Ito yung laman ng 8 kilowatts. Ano po yung mga langgam oh. So kulang sa alaga ito ni client. Bakit nilanggam itong inverter nya? Tanggalat, may blower, yung pinaka terminal, and then a control board. So ito na mga lods, at update tayo sa ating day na ni-repair. Ito, napalitan ko na ng MOSFET. So ito na, nailak ko na ulit. So yung sira niya dito. Sunog. So testing natin to. Balik ko muna mga screw niya. So sana maging okay ito para naman ay magkapag-ayos tayo sa isa pa. Meron pa to eh. Yung 5 kilowatts. Ayos din. So to check natin kung may shorted pa ba yung battery terminal natin, no? So positive. So ito yung positive, negative. So lagay natin natin dito yung negative probe sa positive, and then yung ating red probe ay sa negative. Try natin. Kung babagsak, it means pag babagsak yan, goods na yan. So hindi na shorted yung natin, battery terminal. Yun. So nandiyan na din yung fuse, nilagay na natin. Check natin. So yun nga, positive. Normal talaga yan na may reading. Pero bababa din yan eh. Ayan. Yan, normal yan siya ganyan kasi may diode yan eh. So yung MOSFET na mismo eh, switching. So dapat pag reverse natin yan, dapat bababa siya. Malakas siya nung una. At tsaka siya magdadrop, no? Dahil yan sa capacitor. May laman kasi yan capacitor eh. Kapag tinitest natin yan, magkakalaman yan siya. Ayan. Bumababa siya. Ayun. Ito, balik na natin yung kanyang mga
itong mga ano niya. Itong mga ano niya. Ito, driver board niya. Ito control board. So ito na mga lods, yung ating ano, ayan, tinesting na natin sa battery natin. Ito, connect na tayo. So power on natin. So ayan, nag-power na. Goods na. Yun, nag-click na yung release sa loob. So hintayin na lang natin na mag-normal. So hindi ko na naipakita yung pagsara natin. Kasi nga ay minamadali na natin kasi mayroon pang isa next 5 kilowatts. Doon sa mesa naka ano na. Ang dami kong repair, mga amplifier pa na need ma-assemble. Kay Sir Lubay. So hintay-hintay lang sir. Sa on man yun na busy man ta. So hintayin lang natin, post ko lang yung video. Hintayin natin na mag-normal din. Testing natin na may load. Ito nakalagay na tayo ng ano sa load side. So ayan pa yung ayan pala yung mga sira niya, MOSFET no. Ayan oh. Ayan, sa battery side yan eh. So 27N10. So pati itong fuse. So wala pa, hindi pa nag-normal. 60 seconds pa ata ito. May soft start pa to. Kasi pag ipadala pa, ipa-service warranty pa ito, ay ang layo pa, need pa ipadala sa Manila. So, Zamboanga City, Mindanao tayo. So, hanap na lang ng paraan. So, testing natin ito ngayon na may load, no? Kasi wala naman ibang problema yung sa kanyang ibang MOSFET. Yung dito lang talaga sa battery side. So, yan na yung fuse na bago nilagay natin. So, hindi ko na nilagay yung communication kasi pag ilagay ko hindi mag-on yung battery kasi 10% na lang yung battery natin. So, ayan, nag-normal na. So, ayan, may output na din. Ayun. So, testing natin. Meron tayong blower dito. 600 watts. Ito, 600 watts. So, testing natin. Ayun, oh. Ayun. Oh, goods na mga lods. Pwede na naman itong gamitin ni client. So yung pagkatapos pala natin i-repair, yung dito, no, ibalik natin lahat. Nag-inject ako ng ng 12 volts para maka-recharge yung capacitor. Kasi nga ay empty, ni-repair natin, tinanggal natin lahat, empty yun. Kasi discharge natin. Para hindi mabigla yung capacitor, no? So nag-inject tayo ng 12 volts para mag-charge yung kanyang capacitor. So, makapag-stock. Then 24, kung meron kang wala kang 12, pwede 24 basta mag-inject ka lang. Siguraduhin mo muna na wala na yung shorted eh. Na wala na shorted yung ating terminal. So ito naman wala na shorted. So nag-inject tayo ng 12 volts. So yun pa. Saka natin na in-on yung battery. Ayun. So ito may pina-repair din sa atin na battery ito. Goods na ito. Na-repair ko na yan. Okay na. Yan yung pina-test run ko ngayon. So ito, goods na. So next, yung 5 kilowatts na DG. Yun talaga, no power. Walang sign of yun. Walang sign of light talaga yun. Totally dead. So shorted din yun ang kanyang battery terminal. So ayan, thanks for watching mga lods. Hanggang dito lang yung video natin. Maraming thank you sa inyo walang sawang suporta. At dito sa ating Ortec TV. So yung gusto mag-comment dyan, magpapa-shoutout, comment lang. Until sa next video, babasahin natin yung mga pangalan ninyo, no? So ayan, thanks for watching mga lods. Aka lang, magandang buhay. Bye-bye.